Noong unang spring ng 1995, may nakitang kakaiba sa sahig ng isang Tokyo subway car. Noong una, wala talagang masyadong nagbigay pansin dito maliban sa isang dyaryong nakakalat. Pero sa bandang huli, magbabago ang bagay na ito. At gaya ng nangyari, nagsimula na ring magbago ang mga tao sa paligid. Hindi nagtagal, ito ay ganap na pandemonyum sa loob ng subway. Ngunit bago tayo pumasok sa kwento ngayon, kung ikaw ay isang tagahanga ng kakaiba, madilim at mahiwaga na inihahatid sa format ng kwento, mangyaring mag-subscribe, mag-like at mag-click sa notification bell upang hindi mo makaligtaan ang alinman sa mga bagong uploads. Sige, pasok tayo sa kwento ngayon. Salamat. Ito ay Lunes, ika-20 ng Marso 1995, at ang kabiserang lungsod ng Japan, ng Tokyo, ay gumising sa isang tunay na magandang araw ng tagsibol. Sa pagtatapos ng buwan, namumukadkad ang sikat na puno ng cherry blossoms sa lungsod, na umaakit sa libu-libong bisita at residente sa mga pagdiriwang ng cherry blossom, nalalabas sa kalahating dosenang mga lugar sa kung ano ang pinakamalaking sentro ng lungsod sa mundo. Ngunit sa partikular na umaga na iyon, marami sa mga nagtatrabaho sa Tokyo, tulad ng 20 taong gulang na empleyado ng airline na si Kiyoka Izumi, ay hindi natuwa nang marinig nila ang kanilang mga alarma na tumutunog. Ang nakaraang araw ay Linggo, isang araw na walang pasok, at ang susunod na araw, Martes, ay isang day off din dahil ito ang pambansang holiday na nagdiriwang ng Spring Equinox. Ngunit ang araw na iyon, Lunes, ay isang lugar na araw ng trabaho, at kaya nang bumangon si Kiyoka sa kanyang kama sa alas 6:15 ng umaga, nakaramdam siya ng sobrang inis. Hindi lang sila binigyan ng kanyang amo ng araw na walang pasok para gawin itong isang mahabang weekend. Ang masaklap pa, pagkabangon pa lang ni Kiyoka sa kama, nakaramdam agad siya ng sakit. Hindi gaanong malubha, pero nakaramdam lang siya ng pagkabalisa at medyo nawalan siya ng lakas. At saglit niyang naisip na umabsent sa trabaho. Kung isa sa alang-alang kung gaano kawalang sigla ang nararamdaman niya tungkol sa pagtatrabaho sa araw na iyon, mukhang maganda ang pagpipilian. Ngunit sa huli, nagpasa siyang tiisin na lamang ito at tumuloy sa kanyang trabaho. Sa bagay naman, nagustuhan ni Kiyoka ang kanyang trabaho. Nalamang niyang mas kapanapanabig ang pagtatrabaho para sa industriya ng eroplano kaysa sa dati niyang trabaho, na nagtatrabaho sa isang pangunahing kumpanya ng tren sa Japan, ang Japan Railway. Naisip niya ng pagbangon at paglipat-lipat ay talagang magpapagaan sa kanyang pakiramdam. Kaya sa halip na matulog muli, si Kiyoka ay nagtungo sa shower. Pagkatapos ay nagbihis siya at ininom ang kanyang tasa ng kape. Pagkatapos ay lumabas siya ng pinto at nagsimulang maglakad ng mabilis patungo sa pinakamalapit na estasyon ng subway. Pagdating niya doon, sasakay siya sa unang 3 tren na maghahatid sa kanya mula sa kanyang tahanan sa northwest ng Tokyo hanggang sa kanyang opisina sa southeastern bahagi ng kabisera ng Japan. Habang naglalakad si Kiyoka, ang huling bulaklak ng mapusyaw na lila na plum na laging namumulaklak sa katapusan ng Pebrero ay muling nagpapaalala sa kanya ng holiday sa tagsibol
bukas. Nabuhayan siya ng loob. Sinulyapan niya ang oras at sa kabila ng mas mabagal kaysa sa karaniwang pagsisimula noong umagang iyon, umalis siya ng bahay ng mga alas 7:50 ng umaga. Nasa oras pa rin siya para makarating sa kanyang opisina. Bago nagsimula ang araw ng alas 8:30, makalipas ang ilang minuto, nakarating si Kyoka sa pasukan ng lokal na estasyon ng tren. Mapalad siya dahil sa tiempo ng kanyang pang-araw-araw na pag-commute ay nangangahulugan na palagi niyang na-miss ang rush hour sa umaga ng Tokyo, kung saan ang mga subway ay magiging napakasikip ng mga tao na ang mga subway attendant na naka-uniforme at naka-cap ay literal na nagtutulak sa mga tao at kanilang mga bag sa mga kotse ng tren para lang maisara ang pinto. Ngunit kahit sa pinakamasikip nito at sa Tokyo subway na nagdadala ng higit sa dobleng dami ng mga sakay kaysa sa New York City subway, ang Tokyo talaga ay may isa sa pinakaligtas, pinakamahusay na subway system sa buong mundo. Maglakad sa Tokyo subway anumang oras ng araw at hindi mo makikita ang mga taong natutulog sa bench o nag-iinit sa ibabaw ng heating grates. Hindi ka makakakita ng basura. Wala kang makikitang graffiti. Ito ay laging malinis. Ang parehong mga subway attendant na nagtutulak sa mga tao papunta sa tren ay gumugugol din ng malaking halaga ng kanilang oras sa pagpapatrolya sa subway upang mamulot ng basura at tiyaking laging walang batik ang lahat. Pagkagaling ni Kyoka sa sidewalk, tinungo ang hagdan papunta sa hindi gaanong mataong estasyon ng subway. Sa ibaba, ginamit niya ang kanyang pass sa tren, humakbang sa turnstile at lumabas sa platform ng tren. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating ang unang tren na sasakyan niya at sumakay siya. Kumuha ng upuan malapit sa may pintuan. Nagsara ang mga pinto pagkaraan ng ilang sandali at bumaba sa tren. Dumadagundong sa madilim na lagusan sa unahan. Pagkalipas ng 5 hinto, bumaba si Kyoka sa tren na iyon at lumakad sa kabilang panig ng platform ng estasyon, kung saan nakatayo siya nang walang ginagawa habang naghihintay na sumakay sa susunod na tren. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating ang tren na iyon. Ito ay tren na A725K at huminto ito sa estasyon sa mismong harapan niya. Dadalhin siya ng tren na ito hanggang sa Government Center na nasa gitna mismo ng Tokyo at isa sa mga pinakaabalang estasyon ng tren sa buong Japan. Nang bumukas ang pinto ng tren na A725K, sumakay si Kyoka at muling nadama ang swerte na hindi pa rush hour. Ang tren ay hindi gaanong masikip na kailangan ng mga pusher na maisakay ang lahat. Karamihan sa mga upuan ay okupado, ngunit nakikita ni Kyoka ang isang clearing patungo sa harapan bahagi ng tren, kung saan siya maaaring tumayo. Nang magsimula siyang maglakad sa direksyong iyon, tumango siya sa ilang pamilyar na muka, ngunit walang anumang pakikipag-usap sa sinuman. Kasama sa etiquette sa subway sa Tokyo, ang hindi magkalat, hindi gumagawa ng anumang kaguluhan, at hindi nagsasalita ng masyadong malakas o talagang hindi talaga. Ngayong umaga, nababagay ito para kay Kyoka. Wala talaga siyang ganang magsalita. Nang makarating siya sa clearing sa harapan ng sasakyan, humawak siya sa isang handrail sa itaas ng kanyang ulo at pinanood ang pagsara ng mga pinto ng tren at nagsimulang humakbang pasulong. Nang umalis si Kyoka ng umagang iyon, umaasa siyang magigising siya at magpapagaan ang pakiramdam niya sa kanyang pag-commute sa umaga.
Ngunit habang nakatayo siya doon sa pangalawang tren na ito, A725K, hindi niya maiwasang mapansin na talagang lumalala na ang pakiramdam niya. Habang dahan-dahang umaalingaw-ngaw ang tren sa kadiliman, pumikit si Kyoka at huminga ng malalim upang subukang bawasan ang pagduduwal na nagsisimula ng dumating. Ngunit habang napuno ang kanyang mga baga, bigla siyang nakaramdam na matinding sakit sa kanyang dibdib. Napakasakit at napakabigla nito na kanyang nabitawan ang handrail at hinawakan ang kanyang dibdib gamit ang dalawang kamay, na halos matumba siya dahil umaandar ang tren. Bumuntong hininga siya ng pilit sa kabumuga sa bibig na parabang ang hanging nalangkap lang niya ang pinagmumulan ng sakit. Ngunit kahit walang laman ang kanyang mga baga, ay sumasakit pa rin ang kanyang dibdib. Kung gaano kabilis nagsimula ang sakit, huminto ito. Nang mangyari iyon, kinapa niya muli ang handrail sa taas ng kanyang ulo. Hinawakan na niya ito ng mahigpit para maging matatag ang kanyang mga paa. Sinabi niya sa sarili na malamang na konektado lang sa stress ang sakit. Ang kanyang lolo ay namatay kamakailan at siya ay labis na nabalisa tungkol doon. Naisip niya na marahil ito ay konektado sa kanyang hindi magandang pakiramdam nung umaga pa lamang. Marahil dahil siya ay may sakit. Matapos niyang kausapin ang sarili at kumbinsihin ang sarili na hindi ito malaking bagay, iba na ang nakarehistro sa kanya. Napahawak na lang siya sa dibdib at nagsimulang bumusangot. Nagduduwal. Gumagawa ng eksena at naisip na baka pinagtitinginan siya ng mga tao. At iisipin kung okay lang siya. Nagsimulang makaramdam ng sobrang kahihiyan si Kyoka. Nang sa kalaunan ay tumingala siya. Inaasahan na may mga taong nakatingin sa kanya. Nagulat siya nang makitang walang nakatingin sa kanya. Ang dahilan ay ang lahat ng nasa tren ay umuubo. Walang pumapansin sa kanya. Lahat sila ay sinusubukang takpan ang kanilang mga dibdib habang sila ay umuubo. Habang sinusubukang takpan ni Kyoka ang sarili niyang bibig, napansin niya ang mga tao sa paligid niya ay naging marahas na mula sa mahinang ubo ay naging malakas. Ang ilang mga tao ay napaka-agresibo na tila hindi na sila makahinga. At makikita mo ang gulat sa kanyang mga muka. Sa kabila ng ganap na nakakabaliw na kababalaghan ng pag-ubo na ito, ang tren ay dumadagundong lamang. Nagpapatuloy sa lahat ng nakatakdang paghinto nito. Habang sumasakay ang mga bagong commuters, nagsimula rin silang umubo. Sa oras na huminto ang tren sa Government Center, ang train stop ni Kyoka, halos lahat ay marahas na ngayon na umuubo at nakayukyuk. Ang mga tao ay sumuko na sa pagsisikap na protektahan ang kanilang mga bibig. Ito ay napaka-out of control. Sa ngayon, nagpasya na ang lahat na bumaba sa tren. Government Center man ang kanilang hintuan o hindi. Nang sa wakas ay tumigil na ang tren at bumukas ang mga pinto. Isang alon ng mga umuubong commuters ang sumugod sa platform ng istasyon. Ang tunog ng matinding ubo at pagduduwal ay kumalat. Si Kyoka, sa likuran ng grupong ito, ay tumingin sa kahabaan ng tren at nakita ang ilang mga pasahero na nakaturo sa isang bagay sa lupa habang sumisigaw para sa mga subway attendant na pumunta at tignan. Mula sa kinatatayuan niya ay hindi niya makita kung ano ang itinuturo ng mga ito. Sa pagnanais ng sariwang hangin, hindi niya naisipang manatili sa tren upang malaman. Bumaba si Kyoka sa tren at kahit na umuubo pa siya, ang kanyang isip ay ganap na nakatuon sa pagmamadali sa hagdanan na maghahatid sa kanya pababa sa huling platform ng tren
kung saan niya sasakyan ang ikatlong tren papunta sa trabaho. Sa puntong ito, tinitignan lang niya ang pag-ubo na ito bilang isang storbo, hindi isang emergency. Ngunit habang patungo si Kyoka sa hagdan, bigla siyang nakaramdam ng matinding pagkahilo at nagmadaling pumasok sa kalapit na banyo ng mga babae. Nang nasa loob na siya, pinigilan niya ang pagsusuka. Nagwisik ng tubig sa kanyang muka at pagkatapos ay inayos ang sarili. Bumalik siya sa platform ng istasyon. Nakatuon pa rin ang kanyang isip sa pagpasok sa trabaho. Nagsimula siyang maglakad muli patungo sa hagdan. Ngunit nakalakad pa lamang siya ng ilang hakbang bago tumunog ang alarm sa loob ng subway. Isang boses sa intercom na nagsasabi sa lahat na lumikas. Dahil nagtatrabaho siya dati sa Japan Railways, naturuan si Kyoka tungkol sa partikular na alarma na ito, maliban sa totoong emergency. Kaya alam niyang may masamang mangyayari. Abangan ang mga sumusunod pang kabanata ng mga hindi inaasahang pangyayari sa Tokyo Subway. Maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta at huwag kalimutan mag-like at mag-comment para sa mas marami pang kwento na inyong maririnig dito lamang sa mga kwento ni Riddler. Hanggang sa muli, paalam!